Dominant Protector. Credit to the author. 6,851-60. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Isa pa, pagkatapos ng araw na ito, makakasama na niya si Terence bukas. Masayang bagay iyon. Magkatabing naglakad ang dalawa, paikot sa Ding City Academy. Maraming sinabi si Shara, at maraming narinig si Terence na hindi niya dapat malaman, kaya't naging masaya ang kanyang kalooban. Kalaunan, nang makitang gumagabi na, napagdesisyonan nila ang oras ng pagkikita kinabukasan at saka umalis. Kinabukasan, nang lumabas si Terence, wala roon sina Junwoo, Rosalind, at ang iba pa. Tila maayos naman ang pagsasama ng apat pagkatapos ng pamamasyal kahapon. Hindi tinanggap ni Terence ang imbitasyon kahapon, kaya hindi nila siya inistorbo noong lumabas sila ngayon. Gayunpaman, hindi inakala ni Terence na sina Junwoo, Rosalind, at Jaiho ay talagang bubuo ng isang maliit na grupo. Magkaibang uri sila ng tao, at malamang ay magkasundo lang sila sa panlabas na anyo. Terence, dito. Naghihintay na si Shara sa pasukan, at kumaway siya kay Terence nang nakangiti nang makita niya ito. Ilan sa mga estudyante ng Ding City Academy na dumaan ay tumingin kay Terence nang may inggit at selos, isa sa 3 diwata ng Golden Class area. Hindi naging madali para sa kanya ang makapasok sa Ding City Academy, pero ang totoo ay napakalapit niya sa batang ito na bigla na lang sumulpot. Nakakalungkot na alam nila ang pagkakakilanlan ni Shara, kaya't nakatanaw lamang sila mula sa malayo, at walang nang ahas na lumapit at makipag-usap sa kanya. Matagal ka na ba rito? Binilisan ni Terence ang kanyang lakad at ngumiti habang papalapit. Hindi ba't sinabi mong kakain tayo? Maaga pa naman. Hindi. Kararating ko lang at nakita kita. Namula ang magandang mukha ni Shara, at hindi mapakali niyang ipinaliwanag, medyo maaga ka pa, dahan-dahan tayong maglalakad papuntang bayan ng Ding, oras na. Tama, yan. Tara na. Ngumiti at tumango si Terence, sabay lakad kasama si Shara. Casual silang nag-usap, at unti-unting bumuti ang atmosfera sa pagitan nilang dalawa. Maya-maya, nakapasok na silang dalawa sa bayan ng Ding. Dahil malapit ito sa Ding City Academy, kahit hindi kalakihan ang bayang ito ay lubos na maunlad. Ang bayan ay puno ng trapiko, at ito ay napakasigla. Hindi ko inaasahan na ganito kaganda ang lugar na ito. Nakapunta ka na ba rito dati? Mayroon bang lugar na maaari mong ipakilala? Casual na tumingin sa paligid si Terence, pinapanatili ang kanyang kamalayan sa loob ng ilang dosenang metro para masiguro ang kanyang kaligtasan. 2 beses na akong nandito, pero hindi pa talaga ako nakakapaglakad-lakad. Hindi ko alam kung paano ko ito ipapakilala. Medyo nahiya si Shara, na parang nadismaya siya na hindi siya pamilyar sa bayan ni Ding kahit kalahating may-ari lang siya ng lupa. Isang ang tapat at matuwid na babae. Ayos lang. Hindi tayo magkakilala. Pwede naman tayong maglakad-lakad at tumingin-tingin sa paligid. Nakangiting itinaas ni Terence ang kanyang ulo at pumili ng kahit anong tindahan matapos makita kung gaano ito kasikat. Mukhang sikat ang lugar na ito. Dito muna tayo. Natural na hindi tumutol si Shara at masayang sumunod kay Terence. Casual silang dalawa na naglakad-lakad at bumili ng ilang mga palamuti habang nasa daan. Hindi nawala ang ngiti ni Shara, at ang kanyang maliit na mukha ay kumurap na may bahagyang pamumula, na nagpapaganda sa kanya. Malapit na ang oras ng hapunan, at ang mga tao sa bayan ng Ding ay nagtungo na sa mga restoran, at sumunod sa kanila sina Terence at Shara papasok sa isang restoran. Mahigit 70% ng mga upuan sa bulwagan ay puno na, at kakaunti na lamang ang mga bakanteng upuan, na tila hindi angkop para sa 2 tao na kumain. Kumakain na ba ang 2 bisita? Isang waiter na may tuwalya sa kanyang balikat ang mabilis na lumapit at yumuko upang salubungin siya. Ang kanyang batang mukha ay puno ng mga ngiti. Oo, may sarili ka bang kwarto? Ngumiti si Terence habang tumatango. Hindi siya kailanman magiging mapang-api sa mga normal na taong ito. Opo. May pribadong silid sa ikalawang palapag. Dito po, pakisuyo, ang 2 kong tanyag na panauhin. Mas lalong naging masigla ang ngiti ng batang waiter. May minimum na pamantayan sa paggastos para sa mga pribadong silid.
Para makapag-entertain ng ganitong bisita, mas malaki ang babayaran sa kanya. Maaaring may karagdagang tip pa nga, kaya natural lang na kailangan maging mas maasikaso. Sinundan ni Terence at Shara ang waiter paakyat sa ikalawang palapag at pumasok sa isang silid sa tabi ng kalye. Ang silid ay elegante ang pagkakigawa, at talagang karapat-dapat ito sa pangalan nito. Nakikita nila ang tanawin ng kalye mula sa malayo nang buksan nila ang bintana, at nang isara nila ang bintana, naihiwalay nila ang mga ingay mula sa labas, pinapanatili itong tahimik. Nasisiyahan ba ang dalawang kagalang-galang na panauhin sa pribadong silid na ito? Kung hindi kayo nasiyahan, pupunta ang batang ito at titingnan kung may mga pribadong silid na bakante. Nanatili ang binata sa kanyang pagyuko habang tinatanong sina Terence at Shara ng may magalang na mukha. Hindi naman masama ang lugar na ito, kuntento na kami. Tumingin si Terence kay Shara at nakita ang bahagyang ngiti sa mukha nito. Kumuha siya ng ilang spiritual jade at ibinigay ang mga ito sa tindera. Ito ang tip mo. Pumili ng mga signature dishes mo, isang tasa ng masarap na alak, at isang tasa ng masarap na tsaa. Salamat sa tip, Ginoo. Pupunta ako sa kusina at umorder agad. Maghintay lang po kayo sandali. Tuwang-tuwa ang batang tindera. Matapos kunin ang espiritual na jade, mabilis siyang tumango at yumuko upang magpasalamat, pagkatapos ay tumakbo palabas upang magayos. Bihira siyang makatagpo ng ganito kabukas palad na customer. Kailangan niya itong pagsilbihan ng maayos, at baka makatanggap pa siya ng gantimpala. Tara, maupo tayo at mag-usap. Maganda naman ang negosyo rito. Mukhang masarap din ang lasa. Makakakain tayo ng masarap ngayon. Niyaya ni Terence si Shara na maupo at nakipagkwentuhan dito para magpalipas ng oras. Kakaupo lang ng dalawa nang bumalik ang waiter na may dalang tray na may alak at tsaang hiniling ni Terence, pati na rin ang ilang maliliit na plato ng merienda at mani. Sa dalawa kong kagalang-galang na panauhin, ito ang mga pampaganya ng tindahan. Sana ay mag-enjoy kayo. Bago pa niya matapos ang sasabihin niya, may ilang taong nagkataong dumaan sa pinto ng pribadong silid. Tumingin ang pinuno sa loob at agad na huminto. Terence. Shara. Ang galing niyong dalawa. May sikretong date pala kayo sa likod ng young master na to. Ang nagsalita ay walang iba kundi ang nobya ni Shara na si Leonard. Naghiwalay sila kahapon sa hindi magandang samahan, at hindi niya inaasahan na magkikita silang muli ngayon. Leonard, pinapante ka ba ng mga unggoy dito para magbiro? Kumain kami ni Shara ng maayos, paano tayo nauwi sa isang date ng pribado? Nanlamig ang mukha ni Terence. Wala siyang pakialam, pero hindi niya matiis na makitang nakatingin ng masama si Leonard kay Shara, umatras tayo. Kahit na magkita pa tayo ni Shara, ano ang kinalaman mo? Hindi alam ni Leonard kung ano ang biro, at hindi rin niya alam kung anong klaseng relasyon ang tinutukoy ni Terence, pero alam niyang walang sinasabing maganda si Terence. Linford, huwag kang masyadong mayabang. Ito ang bayan ng Ding, teritoryo ko. Isa ka lamang simpleng exchange student, maaaring may mga pag-aalinlangan pa rin ako sa academy, pero kapag nasa bayan ka na ng Ding, naniniwala ka ba na walang magsasalita kahit patayin kita? Ngumisi si Leonard, habang ang mga mata ay nakatingin sa dalawang gwardya, hudyat na dapat nilang patayin si Terence. Ang dating masigasig na waiter ay hindi man lang naglakas loob na umutot. Yumuko siya, ibinaba ang ulo, at palihim na lumabas sa pader. 6,152. Para makapagbukas ng restaurant sa pinakamaunlad na lugar ng bayan ng Ding, natural lang na kailangan ng isang tao na may karanasan. Pero sa bayan ng Ding, sino pa nga ba ang may mas makapangyarihang karanasan kaysa sa korte ng Changlei? Leonard. Ikaw. Huwag kang masyadong lumayo. Namula ang mukha ni Shara, ngunit hindi niya alam ang sasabihin. Madali siyang kabahan, at kapag kinabahan na siya, hindi lang siya makakapagsalita ng maayos, kundi mapipilipit din ang kanyang mga galaw. Hindi kinabahan si Shara nang harapin ang Leonard, ngunit hindi niya maiwasang magpanik nang nasa tabi niya si Terence. Pambubuli. Ikaw ang sumusobra, puta. Papatayin ko si Terence sa harap mo ngayon at titignan ko kung maluha ka. Napakunot ang noo ni Leonard habang papalapit ang dalawang gwardya kay Terence, handang umatake anumang oras. Lalong tumindi ang lamig sa mga mata ni Terence. Kung talagang maglalakas loob na kumilos si Leonard, sisiguraduhin niyang makikilala ng gago na ito si Jiao Zurian.
Nang malapit ng mag-away ang dalawang panig, may ilan pang dumating. Hindi bago sa kanila si Terence, sila ang mga tao mula sa temporary recruitment team. Terence. Hindi ka sasama sa amin dahil may date ka sa isang magandang babae. Nakita ni Junwoo sina Terence at Shara sa tabi niya, at isang kakaibang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Laminggalinga siya, bakit ka? Gusto niya sanang sabihin na ang mga taong nakapaligid sa kanya ay pawang mga napakagandang tao, ngunit bigla niyang napagtanto na hindi ito angkop na sabihin, kaya mabilis niyang nilunok ang kanyang mga salita. Kumislap ang mga mata ni Jaiho na may komplikadong tingin, pinaghalong selos at galit, at hindi maipaliwanag na ginhawa. Parang magugustuhan ni Remilien si Terence kung mayroon siyang Shara. Nagkataon naman, nandito rin pala kayo para kumain. Hindi na kailangang magpaliwanag ni Terence. Tumanggaw siya sa grupo gaya ng dati at bumati, may gagawin ako rito. Kumain muna kayo, hahanapin ko kayo mamaya. Tiningnan ni Leonard si Junwoo at ang iba pa nang may kaunting takot. Bagamat hindi niya kilala ang mga binata at dalagang ito, ang aura sa kanilang mga katawan ay napakalakas. Mas malakas si Taowo kaysa sa kanya. Kung tutulungan ng apat si Terence, pakiramdam ni Leonard ay hindi niya matuturuan si Terence ng leksyon ngayon. Mabuti na lang at tila hindi sila ganoon kalapit. Anong problema? Kailangan mo ba ng tulong? Mukhang isang babaeng walang inaalala si Rosalind sa panlabas na anyo, pero babae pa rin siya, halata niya may something sa pagitan ni na Terence at Chang na nagtatawanan sa isang tingin lang. Pero sa lakas ni Terence, malamang hindi niya kailangan ang tulong nila. Isa pa, sino ba ang maglalakas loob na sakta ng isang recruitment team mula sa Mistiko at gininto ang dagat? Binigyan siya ni Terence ng isang mainit na ngiti at umiling, hindi na kailangan, isa lang siyang payaso, madali ko siyang mapapatay. Ngumiti si Rosalind at nagkibit balikat. Hinihiling lang niya kay Terence na magpakita ng kabaitan. Hanggat handa itong tanggapin ni Terence, ayos lang. Ha. Terence, alam mo naman kung paano umakto ng cool. Yung umakto kang cool sa harap ng mga kaibigan mo, tapos bubugbugin kita na parang tanga. Maganda ba talaga yan? Natawa si Leonard sa galit. Natatakot siya kina Junwoo, Rosalind, at sa iba pa, pero ito ang bayan ng Ding. Ano ba ang kaunting takot? Ang angkan ng Chang ang may huling desisyon sa buong bayan ng Ding. Sino ang maglalakas loob na manggulo sa ilang kabataan sa pagbubukas ng bundok? Isang sampal hanggang mamatay. Taglay ang kumpiyansang desisyon ni Leonard na huwag pansinin sina Junwoo at ang iba pa. Tiningnan niya ang dalawang gwardya, at tumango ang mga ito bago sumugod kay Terence. Ang dalawang gwardyang ito ay nasa unang yugto pa lamang ng paghahati ng bundok, ngunit sila ay mga pinakakaraniwang tagapagtatanim lamang sa maagang yugto ng paghahati ng bundok. Ang kanilang lakas ay hindi gaanong mas malakas kaysa sa nasa yugtong profound, na kayang hatiin ang isang bundok sa pamamagitan lamang ng isang pag-iisip. Hindi interesado si Terence na harapin ang mga basurang tulad nila. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, at sa dalawang malinaw na tunog, ang dalawa ay napalingon sa kaliwa at kanan. Ang bilis. Ilang beses na mas mabilis kaysa noong dumating sila. Natulala si Leonard. Anong nangyayari? Bakit wala akong nakita, at napalipad ang dalawang gwardya sa entablado ng pagbubukas ng bundok? Terence. Paano mo nagawang sakta ng mga tao ko sa bayan ng Ding? Patay ka. Sinasabi ko sa'yo. Patay ka. Pagkatapos ng maikling paghinto, tumalon siya na parang pas ang natapakan ang buntot, itinuro si Terence habang sumisigaw. Ito ang bayan ng Ding. Kung maglalakas loob kang umatake, huwag mong isipin na umalis sa bayan ng Ding. Nasa malaking problema ka, alam mo ba? Bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, nakalabas na si Leonard ng isang jade talisman. Habang iniikot ang kanyang zinki, muntik na niyang durugan ang jade talisman. Malamig na tumingin si Terence, hinuhulaan na isa itong kagamitang pangsenyas. Hindi naman ganoon kalaki ang bayan ng Ding, at maaaring aabutin ng wala pang 1 o 2 minuto bago dumating ang mga karagdagang tauhan mula sa bayan ng Ding at tulungan si Leonard. Ha! Takot talaga akong masangkot sa malaking gulo, kaya hindi ko alam kung paano ako namatay. Tinaas ni Terence ang kilay at tumingin kay Chang na nakangiti ng may ngiti na hindi naman talaga isang ngiti. Parang bibigay na siya, pero binago niya ang usapan.
Sayang naman at hindi ako pwedeng gumawa ng malaking gulo sa bayan ng Ding. Tutal, limitado lang naman ang mga lugar sa bayan ng Ding. Hindi naman malaking bagay na sirain silang lahat. Sino ba ang hindi marunong magyabang? Pero, pagdating sa pagiging matapang, ikaw lang ang nakukumbinsi ko. Natatawa si Leonard ng baliw. Natatakot siyang pigilan siya ni Terence, kaya mabilis niyang dinurog ang jade talisman na nasa kamay niya. Isang malakas na tunog na parang kampana ang umalangaw-ngaw mula sa sentro ng bayan ng Ding, at 12-12 ng mga tao ang nagtakbuhan mula sa lahat ng direksyon. Sinabi sa kanya ng sentido espiritual ni Terence na ang pinakamabilis na mga tao ay kailangan lang ng 12 segundo para makarating dito. Bro, gusto kong makita kung gaano ka ka-arrogant. Sa bayan ng Ding, kahit isa kang dragon, kailangan mong yumuko sa akin. Tinitigan ng masama ni Leonard si Terence nang may nakakatakot na ngiti sa kanyang mukha. Ang dawang gwardya na napatalsik ay umatras na upang tumayo sa harap niya, pinuprotektahan siya. Dahil ang dalawang gwardya ay nasa likuran niya, silang apat ay bumuo ng isang simpleng pormasayon ng labanan, at ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay agad na napalakas. Ito rin ang dahilan kung bakit nagkaroon ng lakas ng loob si Leonard na humingi ng tulong matapos makita ang pag-atake ni Terence. Kung hindi niya maprotektahan ang sarili, malamang matagal na siyang tatakbo palayo at babalik para maghiganti. Anong kinatatakutan mo? Kung gusto mo akong turuan ng leksyon, gawin mo na lang ang sarili mo. Puno ng paghamak ang mukha ni Terence, at may mapang uyam na ngiti sa kanyang mukha. Masyadong abala ang pagbugbog sa isang tulad ni Leonard, nasa ibang antas sila. Si Jaiho, na nanunood mula sa gilid, ay halos walang karapatang iunat ang mga kalamnan ni Terence. Kailangan ko pa bang personal na makipag-ugnayan sa iyo? Maraming tao ang handang mag-alaga sa iyo para sa batang Panginoong ito. Parang arrogant si Leonard, pero medyo nakokonsensya talaga siya. Kung matatalo niya si Terence, siya mismo ang gagawa. Paghihiganti o ano paman. Paano pa kaya mas magiging kasiya siya kung sarili niya ang makakabugbog sa isang tao? Sayang at hindi niya man lang nakita kung paano pinatalsik ni Terence ang mga gwardya sa isang sampal lang. Hindi siya tanga, alam niyang hindi siya ang katapat ni Terence, at kung talagang ongat siya, hihilingin niya talaga iyon. 6,853. Habang nag-uusap silang dalawa, ang pinakamabilis na tao ay nakarating na sa pasukan ng restoran. Gayunpaman, bago pa siya makapasok, may isa pang taong umakyat sa hagdan. Naisip ni Terence na parang pamilyar ang lalaking ito. Parang taga-Ding City School siya. Parang nakita na niya ito dati noong una siyang dumating. Isa siyang guro na namamahala sa pagtanggap ng temporary student recruitment team, di ba? Naku, hindi ba't si Teacher Wang ito? Bihira ka lang lumabas para kumain ngayon. Maglilibre ako ng pagkain para sa'yo mamaya. Magpapasalamat din ako kay Teacher Wang sa pag-aalaga sa akin sa loob ng maraming taon. Pamilyar na pamilyar si Leonard sa mga taong kararating lang, kaya masigla niya silang binati, at naiwan si Terence. Bagamat siya ang batang amo ng bayan ng Ding, ang instructor na si Wang ang namamahala sa pagre-rekomende ng mga estudyante sa iba't ibang akademya sa lugar ng Mystic Division C. Talagang magkaiba ang pagtrato sa mga estudyanteng may rekomendasyon ng instructor at sa mga nagparehistro na. Si Leonard pala. Hindi convenient ngayon. Sa ibang araw na lang tayo mag-usap. Magalang ngunit tahimik si Guro Wang. Pamilyar siya kay Chang na nakikipag-usap, ngunit kinailangan niya maging magalang at huwag masyadong maging malapit dito dahil naroon ang pansamantalang pangkat ng mga estudyanteng nagre-recruit. Nandito na ba ang mga kinatawan? Pasensya na talaga, medyo naantala itong si Wang at matagal na naghintay ang lahat. Pasensya na, pasensya na. Matapos batiin si Leonard Chang, agad nang umiti si Instructor Wang at humingi ng tawad kina Junwo at Rosalind gamit ang nakakuyom na mga kamay. Bahagyang nagulat si Leonard, at may masamang kutob siya tungkol dito. Bago pa matapos ni Instructor Wang ang kanyang sasabihin, isang sunod-sunod na nagmamadaling yabag ang narinig mula sa hagdan. Ang mga reinforcement ang tinawag ni Leonard. Sila ang pinakamabilis at pinakamalapit na grupo ng mga tao sa restoran. Leonard. Ayos ka lang ba? Sino ang maglalakas loob na hawakan ang aking batang Panginoon sa bayan ng Ding? Ang unang taong lumapit ay isang payat na lalaking nasa katanghaliang gulang na may balbas sa baba.
Nang makita niyang nakahiga si Chang, agad siyang lumapit at nagpahayag ng kanyang katapatan. Lihim na nagalit ang mga hindi nakakuha ng pagkakataon. Wala silang gaanong pagkakataong magpasikat sa harap ni Leonard. Nandidiri lang sila dahil walang dalawang paa ang kanilang mga magulang, kaya mas mabagal sila. Hindi kilala ng dalawang gwardya na napatalsik kung sino si Terence dahil sa paraan ng pakikipag-usap niya kina Junwoo at sa iba pa, at ang kahihiyang dinanas nila kanina ay nagpagalit na sa kanila. Hindi na nila hinintay na magsalita si Leonard bago itinuro si Terence. Ang batang yon. Hindi lang siya nang ahas na sakta ng ating Leonard, kundi nang ahas din siyang manakit ng mga tao. Mga kapatid, sabay-sabay nating patayin ang batang yun ngayon. Hindi nagsalita ang payat na lalaking may balbas, ikumpas niya ang kamay at pinangunahan ang mga taong nasa likuran niya para sugurin si Terence. Siyempre, kailangan nilang maging matapang sa ganitong panahon para makapag-iwan sila ng malalim na marka kay Chang. Ang tapang-tapang nyo. Mga baliw ba kayo? Sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob na maging ganyan kawalang galang? Natakot ng husto si Gurowang sa nakita. Mabilis siyang lumapit kina Terence at Shara, namumula ang mukha habang ibinuka ang kanyang mga braso para pigilan ang mga tao sa pag-Leonard. Napanganga si Terence, parang wala siyang pagkakataong igalaw ang kanyang mga kalamnan ngayon. Dahil nandito ang mga mentor mula sa Ding City School, malamang wala ng lakas ng loob ang mga lauting na lumaban pa. Bumalik ka! Ungol ni Leonard. Lumakas ang masamang kutob sa kanyang puso. Maganda ang relasyon niya kay Gurowang. Hindi niya gagawin ang ganoong bagay maliban na lang kung ito ay isang mahalagang bagay. Mas mabilis na umatras ang iilang taong sumuporta sa kanya, ngunit medyo natigilan ang kanilang mga mukha. Naisip nila, nagpadala ng emergency signal si Leonard para tipunin ang mga tao. Susuko na ba sila dahil lang may pumihil sa kanila? Gurowang, bakit mo sila pinoprotektahan? Pinilit ni Leonard na ngumiti. Ayaw niya talagang paniwalaan ang nakakatakot na kutob sa kanyang puso, kahit na malapit na itong magkatotoo. Leonard, baliw ka ba? Tinitigan ni Teacher Wang si Chang na parang nagmumura at huminga ng malalim bago humarap kay Terence. Nagiba ang ekspresyon ng mukha niya ng 180 degree. Nandito rin ba si Representative Terence? Ang galing. Ang kinatawan ni Terence. Para bang nakarinig si Chang Leoteng ng isang kulog mula sa maaliwalas na kalangitan. Siya ay natulala, gayon din ang kanyang mga bantay. Medyo nadismaya ako nang marinig kung walang oras si Terence para pumunta, pero ayos na ang lahat ngayon na nandito na ang 5 kinatawan, pwede na akong gumanap bilang host. Ngumiti si Teacher Wang nang napakainit, medyo nanunuya pa nga. Hindi alam ni Leonard ang pagkakakilanlan ng kinatawan. Hindi pagkakaunawaan lang ang lahat ng ito. Maging mapagbigay ka naman at huwag mong ibaba ang iyong sarili sa antas niya. Nagkibit-balikat lang si Terence. Hindi na sila kapantay ni Leonard, parang isang lalaking nakikipaglaban sa langgam sa ilalim ng kanyang mga paa. Sino ang mag-aalangan kung ikumpas ng langgam ang kamao nito sa kanila? Hindi mahalaga kung crush niya ito o hindi, iyon ang iniisip ni Terence. Namutla ang mukha ni Leonard. Hindi ba't si Terence ay isang exchange student sa Ding City College? Bakit bigla siyang naging kinatawan? Hindi ba't si Teacher Wang ang namamahala sa pagtanggap ng mga kinatawan ng recruitment team mula sa Mystic Division C region? Si Terence. Ang kinatawan ng recruitment ng mga estudyante. Pakiramdam ni Leonard ay hindi gumagana ng maayos ang kanyang utak. Naramdaman din ni Teacher Wang na may mali sa utak ni Leonard. Malapit na siyang sumali sa entrance exam ng Mystic Division C region, at nang ahas pa siyang sakta ng kinatawan ng recruitment team. Halika, halika. Halika, sabihin mo sa akin kung ano ang iniisip mo. Kinakatawan lamang ni Terence ang paaralan, at mawawala ng pagkakataon si Leonard na makapasok sa paaralan kung masasaktan niya si Terence. Gayunpaman, kung sakaling kumalat ang isang kakilakilabot na insidente, malamang na hindi lamang ang Feiyang Academy, kundi pati na rin ang iba pang academy, ay mag-iisip kung tatanggapin ba nila ang isang estudyanteng may kapansanan sa pag-iisip bago tanggapin ang Leonard. Kung napakahusay ng talento ni Leonard, ayos lang sana ito. Gayunpaman, ang lalaking ito ay higit lamang sa karaniwan at hindi man lang kayang maabot ang hangganan ng isang henyo. Kung hindi dahil sa kanyang mabuting ama at sa mga naipon niyang mapagkukunan, hindi sana siya magkakaroon ng mga kwalifikasyon para makilahok sa pagtatasa.
Salamat sa iyong mabuting hangarin, Guro Wang. Nasa labas ako kasama ang aking mga kaibigan ngayon, kaya hindi kita iistorbahin. Ayaw ni Terence na kumain sa iisang mesa kasama si Jaiho, kaya magalang siyang tumanggi. Kailangan pa rin nating manatili sa Ding City Academy ng ilang panahon. Magkakaroon tayo ng maraming pagkakataon para mapalapit kay Teacher Wang. Hahaha, tama ka, kinatawan Linford. Gayunpaman, gusto kong pag-usapan ang recruitment kasama ang iba pang mga kinatawan ngayon. Mas makabubuti kung makakasali ka. Tumawa ng malakas si Teacher Wang at tumingin kay Shara, isa sa 3 diwata ng Yellow Classy Area. Natural lang nakilala niya ito. Si Shara ay exchange student ng ating academy, kaya walang problema sa pagkain kasama niya. Hindi kailangang mag-alala si Representative Linford tungkol sa kanya. Para itong pagbibigay kay Terence ng pabor at pagpapahintulot kay Shara na makinabang dito. Wala siyang ibang magawa, muntik ng tamaan ni Leonard Chiang si Terence, at kinailangan ng propesor na mag-isip ng paraan para mailigtas siya. Hindi na niya ituloy ang pag-imbite kay Terence matapos nitong tanggihan ang imbitasyon. Hindi naman malaking bagay ang makasakit kay Terence, pero kinakatawan niya ang buong recruitment team ng Mystic Division si Academy Alliance. Kung talagang may nangyaring pag-atake sa teritoryo ng Ding City Academy, matatapos na ang Ding City Academy. 6,854. Hindi pa kasama rito ang pagkakataong ito, maaaring wala ng iba pang Mystic Division Academy sa hinaharap na tatanggap ng mga estudyante mula sa Ding City Academy. Matapos mawalan ng pagkakataong makapasok sa rehiyon ng Mystic Classy, hindi na makakapag-recruit ang Ding City Academy ng kahit sinong mahuhusay na estudyante. Sa loob ng wala pang 1 o 2 taon, magsasara na ito. Guro Wang, walang anuman. Matagal na kaming magkaibigan ni Shara. Matagal na kaming hindi nagkikita, at marami pa kaming dapat pag-usapan. Sasabihin sa akin ni na Junwo at ng iba pa ang tungkol sa recruitment mamaya, para makapagdesisyon na kayo. Casual na ikinuyom ni Terence ang kanyang mga kamao at muling tinanggihan ang imbitasyon ni Guro Wang. Mas gugustuhin pa niyang kumain kasama si Shara kaysa pumunta kay Jaiho, na hindi niya gusto. Sige, kung ganoon ay hindi ko naiistorbahin ang pagkain ni kinatawan Linford. Hindi nagpumilit si Guro Wang. Ayaw niyang maina sila kung magpapatuloy siya. Humarap siya kay Chiang na umiirap at sinabing, paalisin mo ang mga tauhan mo at humingi ng tawad kay kinatawan Linford. Paano kaya magiging handa si Leonard na yumuko kay Terence? Isa pa, napakaraming tao ang natipon niya, kaya hindi ba't nakakahiya na pabulayken siya ng ganito? Nang makita ang nag-aalangan na ekspresyon ni Leonard, agad na nagalit si Teacher Wang. Leonard. Si Representative Terence ang kinatawan ng nangungunang paaralan sa Mystic Division, ang Feiyang School. Kung ayaw mong pumunta sa Mystic Division, pwede mo pa ring ipakita ang lakas mo. Sa madaling salita, malamang na walang kinalaman si Leonard sa recruitment sa pagkakataong ito at sa hinaharap. Ang masunuring pananatili sa rehiyon ng Yellow Sea ang tanging resulta. Natarante si Leonard, maaaring balatan siya ng buhay ng matandang lalaki kung hindi siya makakapunta sa Mystic Class, pero humingi siya ng tawad kay Terence. Sobra na ito. Bumaba kayong lahat sa pwesto. Hayaan ninyong bumalik ang mga taong nasa likuran ninyo at gawin ang dapat ninyong gawin. Matapos mabilis na timbangin ang mga kalamangan at kahinaan sa kanyang puso, agad na nagdesisyon si Leonard. Ano ang mukha? Ang kanyang buhay at mga benepisyo ang pinakamahalaga. Una, kinailangan niyang paalisan ang sarili niyang mga tauhan para hindi makita ng kanyang mga nasasakupan ang nakakahiyang eksenang ito. Nakakahiya talaga iyon. Napakamaunawain ng mga gwardya. Nang marinig ang mga salita ni Leonard, lahat sila ay umatras pababa. Walang sino man ang hanggal. Matapos makitang napahiya ang kanilang batang Panginoon, kung may anumang chismis na kumalat, sila ang unang parurusahan. Haha, yun. Terence, hindi pagkakaunawaan lang pala. Alam mo namang mahilig akong magbiro, di ba? Nagbibiro lang ako. Tumawa ng tuyo si Leonard habang ikinukuyom ang kanyang mga kamao at yumuko kay Terence, gumagawa ng kasinungalingan na masasabi ng kahit sino. Alam kong hindi ka simple, Terence, kanina pa lang tayo huling nagkita, at ikaw na ang naging kinatawan ng mahiwagang uri ng dagat.
Kamangha-mangha, talagang kahanga-hanga siya. Kahit si Leonard ay nakaramdam ng pagkasuklam sa sarili, ngunit umaasa pa rin siya na magiging masaya si Terence at palalayain siya. Ngumiti si Terence nang may pang-aasar habang pinapanood ang pagtatanghal ni Leonard. Iniisip niyang turuan ng leksyon ang lalaki, pero mukhang hindi angkop na gawin iyon sa harap ng mga guro ng Ding City. Shara, ang bagay na ito sa pagitan natin ay napagdesisyonan ng pribado ng mga matatanda. Sa katunayan, alam nating dalawa na hindi tayo para sa isa't isa. Babalik ako at sasabihin ko sa aking ama na hanapin ang iyong Panginoon para kanselahin ang ating pakikipagtipan. Natarante si Leonard, at sa kanyang desperasyon, sinabi pa niya na gusto na niyang kanselahin ang kanyang pakikipagtipan kay Shara. Para sa kanya, kinakalaban siya ni Terence dahil gusto niya si Shara. Hanggat wala siyang kinalaman kay Shara, hahayaan siya ni Terence na umalis. Sa anumang kaso, hindi masyadong pinahahalagahan ni Leonard si Shara. Hanggat kaya niyang protektahan ang kanyang sarili, baliwala ang kasunduan sa kasal. Bukod pa rito, kung hindi pumayag ang kanyang ama pagkatapos niyang bumalik, hindi siya masisisi, hindi ba? Bahagyang natigilan si Shara, ngunit medyo masaya siya. Tiyak na maganda kung ganoon nga ang sitwasyon. Leonard, gawin mo na ang sinabi mo. Hihintayin ko ang balita ng pagpapawalang bisa ng iyong pakikipagtipan. Nakangiti si Terence, ngunit malamig ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Chang na nakatayo. Hindi niya ito hiniling, pero dahil siya na mismo ang nagsalita, hindi nag-atubiling ituro ni Terence sa kanya ang mga kahihinatnan ng pagtalikod sa kanyang salita. Siyempre naman. Ako, si Leonard, ay laging tumutupad sa aking pangako. Ang mga salita ko ay parang mga pako. Pinilit ni Leonard na ngumiti, habang isinumpa si Terence hanggang mamatay sa kanyang puso. Tungkol naman kay Shara, multo lang talaga ang gagawa niyan. Kung tutuusin, pakitang tao lang naman. Wala siyang pakialam kung tatanggihan siya ng mga matatanda. Sige, umalis ka na kung wala kang sasabihin. Nakakainis ka sa paningin. Naiinis na ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay, na parang nagtataboy ng langaw. Nakakalungkot na mas apurahan ang sitwasyon kaysa sa tao. Matapos malaman ang pagkakakilanlan ni Terence, hindi na naglakas loob si Leonard na mag-aksaya pa ng hininga. Mabilis siyang nagpaalam sa iba at nilisan ang lugar. Terence, ang astig mo. Pinilit mo pang ang putulin ang engagement ng nobyo mo. Tiyak na magugustuhan ng aking nakababatang kapatid ang iyong mga magagandang nagawa. Pagkatapos umalis ni Leonard, hindi napigilan ni Jaiho na kutsain si Terence. Sinusubukan niyang sirain ang relasyon ni Terence kay Remilian, at magtanim din ng tinag sa puso ni Shara. Si Shara ay isa sa 3 diwata sa lugar ng Golden Sea, kapantay ni Remilian. Dahil sa mga kagandahang nakapalibot kay Terence na kasing level, hindi nakakapagtaka na naiinggit si Jaiho. Jaiho, hindi ka lang kontrabida, isa ka ring tanga. Kung gusto mo akong kulitin, bakit hindi mo gawin ng palihim? Natatakot ka bang hindi kita parurusahan kung sasabihin mo ito sa harap ko? Puno ng pangungutya ang mukha ni Terence, na para bang nakatingin siya sa walang kawalang pag-asa na sitwasyon. Kung sa tingin mo ay makati ang balat mo, sabihin mo lang sa akin. Ayos lang sa akin na paluwagin ang mga buto mo. Kung may lakas ng loob ka, subukan mo at tingnan kung papanig sa iyo ang Alliance of Academies ng Mystic Sea Region. Nagbago ang mukha ni Jaiho, ngunit gumanti pa rin siya. Kinakatawan nila ang buong Alliance of Schools ng Mystic Sea Region. Kung magsisimula sila ng away sa harap ng mga tao mula sa Golden Sea Region, magiging kahihiyan ito sa buong Alliance of Schools ng Mystic Sea Region. Kung aatake si Terence ngayon, may posibilidad ng maparusahan siya. Hindi nakakapagtaka na bigla siyang guluhin ni Jaiho. Sige, sige. Pamilya na tayong lahat, kaya huwag na tayong masyadong mag-usap. Teacher Wang, kumain muna tayo at pag-usapan ang tungkol sa pagpapatala. Pumasok si Rosalind para ayusin ang sitwasyon. Natatakot talaga siyang baka turuan ni Terence ng leksyon si Jaiho. Bagamat nararamdaman din niya na kailangan turuan ng leksyon ang gago na ito, hindi ito ang tamang panahon, Terence, dapat kang makasama ang kaibigan mo. Huwag mong hayaang maapektuhan nito ang mood mo. Oo,
Oo. Kain muna tayo. Kinatawan Linford, abala ka sa trabaho mo. Sabay-sabay tayong kakain kapag may pagkakataon. Ngumiti si Teacher Wang at sinubukang patahimikin ang lahat. Medyo nakakailang ang kanyang pagkakakilanlan, at kung sakaling mag-away talaga sina Terence at Jaiho, siya ang mapapahamak. Tahimik na hinailan ni Jude si Jaiho palayo at tumango kay Terence bago pilitin si Jaiho na maglakad papunta sa pribadong silid sa kabilang panig. 6,855. Binati ni Junwoo sina Terence at Shara na parang walang nangyari, at sumunod sa kanilang dalawa. Sina Rosalind at Gerong Wang ang huling umalis. Sa isang iglap, mas natahimik ang paligid ni Terence, ang lalaking palihim na umalis kanina ay palihim na bumalik at binati si Terence nang makitang maayos ang lahat. Ang isang taong nang-ahas na harapin si Leonard ng direkta at walang kinalaman dito ay tiyak na hindi isang taong maaari nilang masaktan. Tiyak na hindi naman masamang pagsilbihan siya ng maayos. Kapag lumaban ang mga immortal, magiging sakuna kung may mga mortal na sangkot. Matapos ang panghihimasok ni Leonard, malinaw na naapektuhan ang kalooban ni Shara. Lalo siyang nag-alala tungkol sa kontrata ng kasal. Kaya naman, dali-daling natapos ang pagkain. Wala sa mood ang dalawa na magpatuloy sa pamimili, kaya't ang maaari na lang nilang gawin ay bumalik sa Ding City Academy ng magkasama. Naging kalmado ang sumunod na 2 araw, at pagkatapos ay dumating ang balita mula kay Leonard, na nagsasabing hindi pumayag ang mga matatanda sa magkabilang panig na putulin ang kasunduan. Wala siyang ibang magawa kundi hayaan na lang muna ito. Alam kong hindi basta-basta puputulin ng walang kapantay na asnong ito sa bundok ang pakikipagtipan. Teka lang, hahanap ako ng pagkakataon para ipaalam sa iyo ang mga kahihinatnan ng pagsasalita na parang umuutot ka. Inaasahan na ito ni Terence, ngunit medyo galit pa rin siya matapos itong kumpirmahin. Iniisip niya kung kailan niya dapat asikasuhin si Leonard Chang. Kasalukuyang nagre-recruit ng mga estudyante ang Ding City School, kaya hindi nagkaroon ng pagkakataon si Terence na hanapin si Chang na nag-iimpake. Mabuti na lang at sasali ang ugok na iyon sa pagsusulit, at magkakaroon siya ng pagkakataong makuha ito. Napakasimple lang talaga ng trabaho ng temporary recruitment team. Kailangan lang nilang i-promote ang sarili nilang kolehiyo at makaakit ng mga natatanging talento para mag-apply. Kung sa tingin ng magkabilang panig ay angkop sila, makikipag-ugnayan muna sila at hahayaan ang isa't isa na magkaroon ng pangkalahatang pagkakaunawaan. Hanggat makapasa sila sa pagpili at makapasok sa listahan ng pagtatasa ng mahiwagang lugar ng dagat, mas mataas ang tsansa ng tagumpay. Alam ni Leonard na nasaktan niya si Terence, kaya hindi niya ipinakita ang kanyang mukha. Ang grupo ni Terence ay ang unang batch pa lamang, kung tutuusin, at may mga susunod pang grupo. Hindi naman malaking bagay ang sumuko sa unang batch. Hindi gaanong marami ang mga tao mula sa Ding City Academy na kwalipikadong lumahok sa pagpili. Dahil sa pagdaragdag ng ilang mga exchange student mula sa ibang mga akademya, natapos ang paunang proseso ng pagpili sa loob lamang ng 1 o 2 araw. Pagkatapos ng kaunting pahinga, umalis silang 5 sa Ding City College at tumungo sa susunod na destinasyon ng recruitment, ang Hangwo College. Si Shara naman, nanatili siya sa Ding City College at makikipagkita kay Terence kapag nagsimula na ang selection. Walang malapit na tao si Terence sa Hangwo, kaya napakasimple lang ng proseso. Libreng oras iyon para gawin ng mga miyembro ang anumang gusto nila bago ang pagpili. Natapos na ang misyon. Magpapaalam muna ako. Magkikita tayong muli kapag nagsimula na ang pagpili. Sa labas ng Hangwo Academy, ngumiti si Terence habang nagpapaalam kina Junwoo at Rosalind. Marami akong mga dating kaibigan na kailangan kong bisitahin sa Golden Classy area, kaya hindi ako makakasama sa inyo. Pasensya na. Naiintindihan ko. Aalagaan namin ang aming mga sarili, kita-kits mamaya. Binigyan ni Junwoo si Terence ng isang hindi masabi na tingin, na parang iniisip niyang makakakilala ulit si Terence ng isang magandang babae, tulad ni Remilyn at Shara. Napanganga si Terence. Ano ba ang ginagawa ng lalaking yan gamit ang mga matang yan? Nakakadiri ba yun? Terence, ang sama mo talaga? Ito ang unang beses ko rito, at gusto ko sanang ikaw ang maging gabay ko, pero kusang loob kang tumakbo. Tumawa ng malakas si Rosalind at sinabing, pero kalimutan mo na yan. Alam kong marami kang mabubuting kapatid na babae na makikita. Hindi kita pahihirapan. Tandaan mo lang na gantihan mo ako sa hinaharap. Wala talaga akong dala.
Mabilis na paliwanag ni Terence nang nakangiti. Gusto niyang pumunta sa masayang lambak para tingnan si Zane at ang iba pa. Hindi niya alam kung ano ang naging apurahan kaya't kinailangan pang bumalik ni Ferlan at Horace sa lugar ng Golden Class C. Kung tungkol naman sa pagkakaroon ng mabuting kapatid na babae, walang ganoon sa dagat na ginto. Ano? Kahit kaunting kabayaran wala. Hindi ko alam na ganito ka pala, Terence. Nagkamali talaga ako ng husga sa'yo. Ang ekspresyon ng gulat at galit ni Rosalind ay talagang mahusay umarte, kalimutan mo na. Ayos lang kung wala ka niyan. Mukhang ang pagkakaibigan natin ay matatapos na. Ha! Ang galing mo magloko. Hindi ko naman talaga hahanapin ang mabait kong kapatid. Mukhang may problema ang ilan sa mga kapatid ko, kaya titignan ko kung makakatulong ako. Nakangiting paliwanag ni Terence habang hinahangaan si Rosalind. Kung isang taong tulad ni Jaiho ang nangahas na kausapin siya ng ganoon, malamang ay nasample na niya ito. Ganito pala. Posible kayang may nagawa akong mali sa'yo. Nagduda ang mukha ni Rosalind, at bigla siyang pumalakpak at sinabing, kung ganoon nga, bakit hindi na lang tayo sumama sa iyo para hanapin ang kaibigan mo? Kung talagang kailangan mo ng tulong, gagawin namin ang aming makakaya para humingi ng tawad sa nangyari ngayon lang. Rosalind, hindi ka naniniwala sa mga sinabi ni Terence at gusto mo itong patunayan. Maaari kayang may gusto ka kay Terence. Tumawa si Junwoo at tinukso si Rosalind. Nitong mga nakaraang araw, naging pamilyar na sila sa isa't isa, at hindi naging problema para sa kanila ang magbiro. Umalis ka. May kasama akong daw, ha? Kung magpapatuloy ka pa sa pagsasalita ng kalokohan, maniniwala ka bang puputulan ko ang dila mo? Tumawa at bahagyang saway si Rosalind bago seryosong bumaling kay Terence, Terence, gusto ko talagang tumulong. Wala naman akong gustong puntahan sa dagat ng mga Golden Class, masarap din naman sigurong makasama ka. Siyempre, kung talagang nakakainis para sa iyo, kunwari ka na lang wala akong sinabi. Hindi naman nakakaabala. Hindi ko alam kung ano ang makakasalubong ko roon. Kung gusto mo talagang sumama sa akin, tara na. Nagkibit balikat si Terence. Hindi na niya ito matanggihan pa matapos ang sinabi nito. Hindi pa sigurado kung may nangyari nga ba sa masayang lambak, pero dahil sa relasyon ni Terence kina Zane, Horace, at iba pa, hindi dapat maging problema para sa kanya na dalhin ang kanyang mga kaibigan sa masayang lambak. Kung gayon, kasunduan na, sasamahan kita. Pumalakpak si Rosalind at siniko si Junwoo gamit ang balikat nito, kumusta ka? Gusto mo bang maglaro ng mag-isa o sumama sa amin? Anong sinasabi mo? Ako, si Junwoo, ay isang tapat na tao na gagawin ang lahat para sa isang kaibigan. Kung si Terence ay nasa problema, syempre tutulong ako. Matuwid ang mukha ni Junwoo, ngunit punong-puno ng saya ang kanyang puso. Hindi niya matiis ang kalungkutan, at mas mainam na makipag-usap at tumawa kasama sina Rosalind at Terence kaysa mag-isa. Jude, ano sa tingin mo? Mula sa pananaw ni Junwoo, mas magiging masigla ang lugar habang dumarami ang tao. Bagamat tahimik na tao si Jude, hindi naman masamang asarin siya kapag kasama niya ito. Hindi ako pupunta. May mga lugar na gusto kong puntahan ng mag-isa. Walang pakialam na sabi ni Jude at patuloy na nanatiling tahimik. Napayuko si Junwoo dahil sa panghihinayang. Dahil ayaw sumama ni Jude sa kanya, hindi niya ito pinilit. 6,856. Kung tungkol naman kay Jaiho, alam niyang may alitan sila ni Terence, pero inimbitahan pa rin niya ito. Bobo si Junwoo. Lihim na nagngingit-ngit si Jaiho at nagpakita ng arrogant. Hindi siya nagsalita sa iba at tumalikod na para umalis. Napakadali lang naman maghiwalay. Pagkatapos makaalis ni Jaiho, ikinuyong din ni Jude ang kanyang mga kamay at tahimik na nagpaalam sa kanilang tatlo. Pagkatapos ay umalis siya sa ibang direksyon. Terence, saan tayo pupunta? Binawi ni Rosalind ang kanyang braso at tumingin kay Terence nang may pinanibik, handa nang simulan ang paglalakbay. Una, sabihin mo sa akin kung may mga masasayang lugar o bagay doon. Dapat meron, di ba? Sa totoo lang, hindi pa ako nakakapunta roon dati. Ito ang unang beses ko, pero sa palagay ko magiging interesante ito. Napakamot ng baba si Terence, hindi sigurado. Ang lugar na pupuntahan natin ay tinatawag na Blissful Valley. Hindi ba't parang masaya ang pangalan? Ang masayang lambak. Sa tingin ko hindi ito masaya, pero sa tingin ko medyo hindi angkop.
Ginaya ni Junwoo si Terence at hinawakan ang baba nito, ang ekspresyon sa mukha nito ay totoo. Kung wala si Rosalind, baka may nasabi siyang nakakagulat. Ikaw ang hindi seryoso. Kung gusto mong umalis, umalis ka. Kung ayaw mong umalis, kalimutan mo na. Ang dami mong kalokohan. Walang awang dinuraan ni Rosalind ang mukha ni Junwoo, sa takot na baka maging masungit si Terence at iwan silang dalawa. Siyempre, hindi naman ganoon kawalang hiya si Terence, sineseryoso niya ang biro. Sige, sige. Tara na. Huwag na tayong mag-aksaya pa ng oras. Matagal nang umalis sina Horace at Ferland sa Mystic Class C. Hindi naman sila nagmamadali, pero gusto pa rin ni Terence na makilala sila sa lalong madaling panahon. Napakamapag-abala mo, balak mo ba akong iwan at makipaglaro kay Terence ng mag-isa? Humingi ng paumanhin si Junwoo kay Terence bago ipinagpatuloy ang pang-araw-araw niyang pakikipagtalo kay Rosalind. Kung oo nga ang iniisip mo, sabihin mo na. Kung hindi mo sasabihin, paano ko malalaman ang gusto mo? Tama ba ako? Kung sasabihin mo, siguradong papayag ako. Kung hindi mo sasabihin, paano ko malalaman ang iniisip mo? Terence, sa tingin mo ba magiging problema kung papatayin ko siya? Napuno ng kawalan ng pag-asa ang mukha ni Rosalind habang kinukuskus niya ang kanyang mga kamao at handang atakihin si Junwoo. Hey! Parang wala akong alam. Wala akong nakikita o naririnig na ginagawa mo. Ngumiti ng masama si Terence at pinaglaruan siya, tandaan mo, gawin mo ng malinis. Huwag kang mag-iwan ng kahit anong bakas. Huwag kang mag-alala, magaling akong pumuksa ng mga bangkay. Tumango ng seryoso si Rosalind, bahagyang naningkit ang kanyang malalaking mata, at tinitigan niya si Junwoo na parang sinusuri ang isang tupa na naghihintay na katayin. Ililibing ko na lang ba ito o hiwain muna sa 8 piraso? Oy, 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 hindi pa ako patay. Maganda ba talagang sabihin yan? Tumawa ng matamlay si Junwoo at hinaila ang braso ni Terence. Terence, baliw ba ang babaeng ito? Hindi ka ba natatakot na papatayin ka niya para lang mapanatili ang sikreto pagkatapos akong patayin? Tama ka. Naisip ni Terence habang kinurot ang baba niya. Kung hindi, magiging kasabwat niya ako, at hindi mo na siya kailangang patayin. Nasa iisang sitwasyon lang tayo. Hahaha, magandang ideya iyan, Terence, ituloy na lang natin iyan. Pumalakpak si Rosalind at tumawa, ang kanyang dalawang maliliit na kamay ay nakakuyong sa mga kamao, na lumilikha ng isang tunog ng pagkalabog. Sa tingin mo ba dapat tayong kumilos dito o ilipat siya sa mas liblib na lugar? Kailan pa kayo naging ganyan kataksil? Katapusan na ng pagkakaibigan. Pinadyak ni Junwoo ang kanyang mga paa at galit na sumigaw. Pagkatapos, hindi niya napigil ang tumawa. Ang nakabagot na birong ito ay lalong nagpaganda ng atmosfera sa pagitan nilang tatlo. Habang tumatawa ng malakas ang tatlo, ang higanting aerial spirit beast ay pumailang lang sa kalangitan at umalis sa Hangwo Academy, patungo sa Masayang Lambak. Bukod sa Masayang Lambak, gusto rin ni Terence na bisitahin sina Yifan at Hersen. Sila ang mga taong pinaka-convenient para sa kanya upang malaman ang higit pa tungkol sa dagat ng mga gininto ang uri. Mayroon ding hidden death sect. Kahit napatay ang assassin na humahabol sa kanya, hindi magpipigil si Terence kung kaya niyang buwagin ang hidden death sect. Gayunpaman, hindi pa rin siya sapat ang lakas. Siguro pwede siyang humingi ng tulong kina Yifan at Hersen. Kung iisipin, ang dami palang dapat gawin. Hindi niya alam kung matatapos niya lahat ng mga iyon bago magsimula ang seleksyon. Habang nasa daan, naroon sina Junwoo at Rosalind, kaya hindi nila kailangang mag-alala na mainip. Nakakatuwa ang kanilang pang-araw-araw na pagtatalo, at bago pa man nila mamalayan, nakarating na sila sa napakagandang lambak. Sa kasamaang palad, hindi man lang natuwa si Terence nang makita niya ang napakagandang lambak. Sa totoo lang, hindi niya ito makita. Ibinigay ni Zane at ng iba pa kay Terence ang lokasyon ng Masayang Lambak. Imposibleng mapunta sila sa maling lugar, at sigurado si Terence na nasa tamang lugar siya. Gayunpaman, ang dating kinaroroonan ng maluwalhating lambak ay winasak na. Tama, Jin, iba ito hanggang sa tuluyang maubos. Hindi lang iyon basta tambak ng mga guho. Wala man lang kahit isang tambak ng mga guho rito.
Ang lugar sa loob ng radius na ilang dosenang li ay pang isang disyerto na kulay abu-puting na natatakpan ng pulbos ng bato. Mula sa fault sa gilid ng bulubundukin, ang lugar na ito ay dapat sana ay isang tuloy-tuloy na bulubundukin bago bumuo ng isang lambak. Paano nangyari ito? Ang masayang lambak. Nawala na. Hindi makapaniwala si Terence sa kanyang nakita. May kutob siya na may malaking nangyari sa lambak at kailangan nila sina Horace at Ferlan para makabalik mula sa Mystic Division C area para humingi ng tulong pero hindi niya inaasahan na wala na ang buong lambak. Nasaan sina Zane at ang iba pa? Si Terence. Ang kaibigan mo. Dapat ay maayos lang siya, malamang nasa ibang lugar siya. Ang karaniwang mahusay magsalita na si Rosalind ay wala nang masabi, hindi alam kung paano aaliwin si Terence. Habang pinagmamasdan ang tanawin sa harap niya, hindi siya makapaniwala na maayos naman ang kalagayan ng mga tao sa masayang lambak. Ganoon din si Junwoo, hindi siya nagsalita, bumantong hininga lamang at tinapik ang balikat ni Terence, pinapalakas ang loob nito ng may tahimik na pag-aliw. Tama ka, malamang napunta na sila sa ibang lugar. Biglang ngumiti si Terence at tumango kay Rosalind, sa pagtingin sa mga marka sa ibaba, matagal ng patag ang lugar na ito. Maaaring hindi pa nakabalik ang kaibigan ko ng mga oras na iyon. Matapos gamitin ang kanyang pandama sa espiritu upang magmasid, napagpasyahan ni Terence na sina Horace at Ferlan ay umalis sa mistiko na dagat ng dibisyon pagkatapos ng pagkawasak. Malamang na natanggap nila ang balita tungkol sa masayang lambak, ngunit hindi nila ito natanggap. Kaya naman, maaring hindi kasali sina Horace at Faye sa pagkawasak ng masayang lambak. Ang tanging dapat ipag-alala ay si Zane. Malamang na nasa masayang lambak siya noong panahong iyon. Gayunpaman, hindi naramdaman ni Terence na patay na si Zane. Sa kabaligtaran, naramdaman niya na buhay pa silang tatlo. 6,857. Mabuti naman. Mas mabuting mag-ingat kaysa magsisi. Kung mawawala na ang lugar na to, pwede na lang tayong maghanap ng ibang lugar para muling itayo ito. Nakahinga ng maluwag si Rosalind at ngumiti, Terence, saan pupunta ang kaibigan mo? Bakit hindi natin sila hanapin? Pagkasabi niya ng mga salitang iyon, palihim na pinagsisihan ni Rosalind at gustong sampelan ang sarili ng 2 beses. Hindi ba't nahawakan nito ang kanyang masakit na bahagi? Siguro sinasabi lang ito ni Terence bilang isang alaala. Hindi ako sigurado. Pakiramdam ko lang ay buhay pa sila. Walang ebidensya. Natawa si Terence sa sarili niya, parang hindi ito gaanong kumpiyansa. Pero nagtitiwala ako sa intuition ko, kaya hahanapin ko sila kahit saan. Kung ayos lang sa iyo, pwede kang sumama sa akin. Wala akong pakialam, syempre hindi. Kaibigan namin ang kaibigan mo. Masaya kaming tumulong. Agad na nagpahayag ng suporta si Junwoo, at banayad na tiningnan si Rosalind, nagtitiwala ako sa intuition mo. Sa katunayan, para sa mga taong kasing level natin, matalas na ang ating intuition. Hindi ito maaaring magkamali. Tama, Terence, tama ka. Kung mayroon kaming maitutulong sa iyo, sabihin mo lang sa akin at gagawin ko iyon ng walang pag-aalinlangan. Mabilis ding ipinahayag ni Rosalind ang kanyang paninindigan. Wala rin naman siyang malinaw na patutunguhan, at ang pagsunod kay Terence ang kanyang orihinal na plano. Hindi niya ito binago. Salamat sa inyong dalawa. Tara na. Ngumiti si Terence at ikinuyom ang kanyang mga kamay para ipahayag ang kanyang pasasalamat bago binaliktad ang lumilipad na Spirit Beast. Ang sumunod niyang destinasyon ay ang Alliance of Academy sa rehiyon ng Yellow Sea, kung saan naroon si Yvonne Fuller. Si Yvonne Fuller lang ang tanging makapagpapaliwanag ng malinaw sa masayang pangyayari sa Valley. Ang alyansa ng mga akademya ng klase sa Yellow Sea. Nakatali ang mga kamay sa kanyang likuran, si Yvonne ay naglalakad sa looban, nakakunot ang noo. Mukhang pagod na pagod siya. Presidente, may 3 binata at dalaga sa labas na humihiling ng pakikipagkita. Isang binata na nakasuot ng itim na damit ang magalang na yumuko sa labas ng patio at nagulat kay Yvonne. Wala na siya. Naiinip na ikinumpas ni Yvonne ang kanyang kamay. Labis siyang nadismaya. Hindi ako maaaring masyadong makialam sa pagpili sa lugar ng Yellow Class C. Ano ang saysay ng pagpunta nilang lahat sa akin? Sa pagdating ng recruitment team ng Mystic Division C College, ang mga tao mula sa buong mundo na gustong makapasa sa selection ay gustong makipag-ugnayan kay Yvonne, kaya naman labis siyang naiinis nitong mga nakaraang araw.
Ang pinakamahalaga ay wala talaga siyang masyadong nagawa bilang presidente ng Alliance of Yellow Sea Academies noong taon ng recruitment. Presidente, nakausap na sila ng nasasakupan na ito, pero sabi nila hindi ka raw nila hinahanap para sa recruitment examination, kundi para sa isang matandang kaibigan mo. Medyo walang magawa rin ang binata na nakaitim na damit. Sinabihan na siya ni Ifan na huwag makipagkita sa mga estudyanteng gustong kumuha ng assessment, kaya hindi siya nang ahas na sumuway. Isang matandang kaibigan. Sino ang nandyan? Bahagyang natigilan si Ifan, at lalong kumunat ang kanyang mga kilay. Hindi niya akalain na maituturing na isang matandang kaibigan ang sinumang binata. Sinabi ba nila kung ano ang kanilang mga pangalan? Oo, sinabi ng pinuno na ang pangalan niya ay Terence. Magalang na sumagot ang binata na nakaitim ang damit. Parang pamilyar ang pangalang Terence, pero hindi niya matindaan kung saan niya ito narinig. Terence. Nagulat ng husto si Ifan. Pumalakpak siya at sinabing, hindi ko inaasahan na darating siya. Pakiusap, pakiusap. Dalhin mo siya sa aking silid-aralan. Mabilis na ikinumpas ni Ifan ang kanyang kamay at sinabing, kalimutan mo na yan, personal kitang tatanggapin. Pagkatapos niyang magsalita, tumakbo siya palabas, hindi pinansin ang natigil ang binata na nakaitim na damit. Sino ba itong si Terence? Nawala sa loob niya ang presidente sa isang iglap. Naghinala ang binata na nakaitim na damit, ngunit hindi siya naglakas loob na magpaliban. Mabilis niyang sinundan palabas si Ifan. Ang tatlong binata at babae ay malinaw na mahahalagang panauhin, at hindi niya maaaring hayaang tanggapin sila ng pangulo ng mag-isa. Maya-maya, nagmamadaling pumunta si Ifan sa gate at tumawa ng malakas habang nakabuka ang mga braso. Terence? Lil bro? Tuwang-tuwa akong makita kang muli. Bakit hindi mo sinabihan si kuya ng mas maaga para makapaghanda pa ako? Ang pagkakakilanlan ni Terence bilang isang mestiko ay sapat na para maging magalang sa kanya si Ifan. Ngayong nasa listahan ng mga recruitment ng Mystic Division ang pangalan ni Terence, natural na mas naging masigasig si Ifan. Kapatid na Fowler, matagal na tayong hindi nagkita. Mukhang nakarating ka na sa yugto ng paghahati ng dagat at napalakas mo na ang iyong lakas. Ngumiti si Terence habang ikinukuyom ang mga kamay bilang pagbati. Dahil hindi itinago ni Ifan ang kanyang aura, nahulaan ni Terence ang kanyang lakas sa isang tingin lang. Nasa maagang yugto na siya nang nawasak na kaharian ng dagat. Isang hakbang na lang ang layo niya mula sa tugatog ng maagang yugto ng nawasak na kaharian ng dagat. Lahat ng ito ay dahil sa mga tabletang ipinadala mo, Lil Bro Linford. Kung hindi, hindi ko alam kung kailan ako magkakaroon ng pagkakataong makabangon. Tumawa si Ifan habang nilapitan si Terence at niyakap ito. Hindi uso ang ganitong uri ng seremonya sa Skyclass Island, at halata kung gaano siya kasabik. Kaibigan ba itong dalawang nakababatang kapatid na si Linford? Hindi mo ba siya ipapakilala kay kuya? Matapos bitawan ni Ifan si Terence, hindi niya nakalimutang alagaan ang dalawa pa. Gaya ng inaasahan sa presidente ng Alliance. Ito si Junwoo, at ito si Rosalind. Pareho silang galing sa recruitment team ng rehiyon ng Zhuangzi, at nagkasundo kami ng husto, kaya nagkasundo kami. Ito ang presidente ng Alliance of Academies ng rehiyon ng Yellow Sea, si Ifan. Nagbigay si Terence ng simpleng pagpapakilala sa tatlo at nagpatuloy pagkatapos nila siyang batiin, kapatid na Fuller, may pag-uusapan ako sa iyo. Madali ba ito ngayon? Maginhawa. Kuya Linford, kailan mo hahanapin ang kuya mo? Libre kita. Tumawa si Ifan habang inaanyayahan ang tatlo papasok, Terence na at mag-usap tayo, huwag magmadali. Ngumiti si Terence at ikinuyom ang kanyang mga kamay, senyales kina Junwoo at Rosalind na sumama sa kanya. Pumunta sila sa silid-aralan ni Ifan at naupo. Matapos maghain ng tsaa at merienda ang mga katulong, nagsimula silang mag-usap. Lil Bro Linford, dumating ka sa tamang oras. Akala ko kailangan kong maghintay ng kaunti bago kita makitang muli, pero mabuti na lang at nandito ka. Tunay ang kaligayahan sa mukha ni Ifan. Medyo kakaiba ang pakiramdam ni Terence. Posible kayang hinahanap siya ni Ifan. Kapatid na Fowler, tinatrato kita na parang isang nakatatandang kapatid. Kung mayroon kang sasabihin, sabihin mo lang. Tumingin si Terence kay Ifan at pinigilan ang sarili na magtanong tungkol sa masayang lambak. Kung mayroon akong maitutulong, tiyak na tutulong ako. Kinailangan niya ang tulong ni Ifan kalaunan, kaya hindi napigilan ni Terence ang kanyang pangako. Magaling.
Magkapatid tayo, kaya hindi na kailangan ng formalidad. Pero sa pagkakataong ito, wala nang hihingin na tulong si kuya sa iyo, pero may masamang balita akong sasabihin sa iyo. Sandaling tumigil si Yvonne, mukhang medyo nahihiya. Kuya Linford, noong huli mong hiniling kay Zane mula sa mapagpalang lambak na padalhan ako ng ilang tableta. Salamat sa iyo, nagawa kong patatagin ang aking yugto ng pagbuo ng lupa at makalusot sa yugto ng paghahati ng dagat. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Terence. Nahulaan niya na sasabihin sa kanya ni Yvonne ang tungkol kay Zane. Mukhang hindi na niya kailangang tanungin pa ito. Sasabihin naman sa kanya ni Yvonne ang tungkol sa masayang lambak. 6,858. Kapatid na Fuller, huwag kang masyadong magalang. Magkapatid tayo, anong klaseng mga biyaya ang mayroon tayo? Ikinaway ni Terence ang kanyang kamay, senyales na magpatuloy si Yvonne. Tama si Kuya Linford. Magkapatid tayo, kaya huwag na nating sayangin ang oras sa mga matatamis na salita. Nahihiya ako kay Zane. Lalong lumaki ang kahihiyan sa mukha ni Yvonne. May nangyari kay Zane, pero hindi ko mapigilan. Pasensya na, nakababatang kapatid na si Linford. Kapatid na Fuller, maaari ka bang maging mas tiyak? Anong nangyari kay Zane? Inaasahan na ito ni Terence, ngunit hindi niya maiwasang magtanong. Sa katunayan, pumunta ako rito hindi lamang para bisitahin ka, kundi para magtanong din tungkol sa masayang lambak. Nakarating na pala si Kuya Linford sa napakasayang lambak. Mas madali para sa akin na pag-usapan ito. Agad na nalaman ni Yvonne na si Terence ay mula sa masayang lambak. Pagkabalik ni Zane sa masayang lambak, pagkalipas ng ilang buwan, ang masayang lambak ay binunot ng isang mahiwagang puwersa. Nang matanggap ko ang balita, huli na ang lahat. Hindi ko man lang nagawang tumulong sa oras. Si Zane ay tauhan ni Terence, at siya rin ang nagbigay dito ng elixir, kaya sinisi ni Yvonne ang sarili niya. Ang lugar ng Golden Classy ay parang teritoryo niya. Hindi niya inaasahan na may mangyayari sa masayang lambak, at wala man lang siyang oras para mag-react. Hindi talaga ito makatwiran. Kapatid na Fuller, bumagsak na ba si Zane? Mabigat ang puso ni Terence, mali ba siya? Kung si Zane ay nasa masayang lambak, hindi siya makakatakas. Ang salitang bunutin ng buong masayang lambak, ay talagang angkop para ilarawan ang kasalukuyang kalagayan ng lambak. Kuya Linford, huwag kang mag-alala. Maaaring hindi namatay sina Zane at ang iba pang nasa masayang lambak. Mabilis na umiling si Yvonne. Ayon sa impormasyong natanggap ko, ang masayang lambak ay hindi naman talaga nawala ng maraming tao. Mga 70% hanggang 80% ng kanilang mga disipulo ang nabihag ng mahiwagang puwersa. Si Zane ay dapat kabilang sa 70% hanggang 80% ng mga bihag. Tumaas ang kilay ni Terence. Kung ganoon, maaaring maipaliwanag nito ang kanyang nararamdaman. Kung hindi lang siguro inaalo ni Yvonne si Terence, magandang balita sana iyon. Kapatid na Fuller, paano mo nalaman na nabihag ang mga taong nasa masayang lambak? Nasaan na ngayon ang mga bihag na iyon? Tinitigan ni na Junwoo at Rosalind si Yvonne nang may pagtataka. Napakahalaga ng tanong ni Terence. Kung hindi makapagbigay ng perpektong paliwanag si Yvonne, mahirap sabihin kung gaano karami sa mga sinabi niya noon ang mapagkakatiwalaan. Dahil nakuha ko ang impormasyon mula sa isang nakaligtas sa napakagandang lambak. Ibinuka ni Yvonne ang kanyang mga kamay upang ipakita na ang pinagmulan ng balita ay talagang mapagkakatiwalaan. Kakaalis lang niya sa masayang lambak bago ito nawasak. Pagbalik niya, nasaksihan niya ang buong proseso, kaya alam niya kung gaano karaming tao ang nabihag. Nasaan na ang taong iyon ngayon? Hindi ba siya sigurado kung si Zane nga ay isang bilanggo? Tuwang-tuwa si Terence, may mga saksi sa pinangyarihan, kaya mas madaling maibalik ang dating anyo ng pinangyarihan. Hindi siya makasiguro dahil medyo malayo ang distansya. Hindi siya nangangahas na lumapit ng husto, kaya malabo lang ang kaya niyang pagmasdan. Alam mo naman na napakatapang niya dahil hindi siya tumitaka sa kalaban na maaaring sumire sa masayang lambak. Hindi matapang na hayaan siyang lumapit para magmasid. Isa itong katangahan, walang magawang sabi ni Yvonne. Tumanggaw si Terence bilang pagsang-ayon, isusugal lamang niya ang kanyang buhay kung lalapit siya ng husto sa isang makapangyarihang kalaban na walang sapat na lakas. Kung ganoon, wala nang matitira pang sugo.
Tungkol naman sa nakaligtas na iyon, wala siya sa Alliance of Academies ngayon. Pinoprotektahan siya sa isang lihim at ligtas na lugar. Kung gusto mo siyang makita, kailangan mo siyang maghintay ng ilang araw. Mag-aayos ako ng paraan para may sumando sa kanya. Tunay ngang magalang si Yvonne kay Terence, at hindi maaaring maging mapili si Terence sa ganitong kaayusan. Gayunpaman, sayang lang ang oras. Kapatid na Fuller, kung maaari, gusto ko sana siyang hanapin ng direkta, para hindi masayang ang oras. Ikinuyom ni Terence ang kanyang mga kamay at direktang nagbilang, kapatid na Fuller, kung magpapadala ka ng isang tao para sunduin siya, hindi lang iyon mag-aaksaya ng oras sa daan, kundi maglalagay din ito sa kanya sa panganib. Kung pupunta tayo, hindi natin kailangang mag-alala tungkol doon. Walang problema, ako na ang bahala sa mga susunod na mangyayari. Tumango agad si Yvonne. Matutuwa siyang makipagtulungan kay Terence. Kuya Linford, naghahanda ka na ba para umalis? Walang dapat sayangin na oras, mas maaga mas mabuti. Tumayo na si Terence, gayon din sina Junwo at Rosalind. Handa na silang tumungo sa masayang lambak. Kapatid na Fuller, biglang tanong ni Terence, hindi mo pa rin ba sinasabi sa amin kung nasaan ang mga bihag sa lambak? Tama. Kahit hindi nang ahas na lumapit ang nakaligtas, sinundan niya ang mahiwagang kalaban mula sa malayo. Matapos silang subaybayan ng ilang sandali, nawala pa rin niya ang kanilang bakas. Tumayo rin si Yvonne, at may bahagyang panghihinayang sa kanyang mukha. Kung alam ko lang kung nasaan ang kanilang pugad, dinala ko na sana ang aking mga tauhan sa lambak at iniligtas silang lahat. Napakamaalalahanin ni Kuya Fuller. Muling nagtanong si Kuya Rong, saan ba ang huling lugar kung saan nawala ang misteryosong tao? Saan kaya sila napunta? Ayaw sumuko ni Terence. Isa itong mahalagang palatandaan na maaaring maghatid sa kanya kay Zane at sa iba pa. Masyadong malaki ang dagat dilaw, kaya hindi ko sila nasundan ng masyadong malayo. Gayunpaman, mula sa direksyon, sa palagay ko ay patungo sila sa baybayin ng dagat dilaw. Umiling si Yvonne habang nakangiti ng mapait. Imposibleng mahulaan ang kilos ng kabilang panig gamit lamang ang ganitong antas ng mga pahiwatig. Ginamit ko na ang lahat ng kapangyarihang mayroon ako para maghanap, ngunit sa kasamaang palad, wala akong nakita. Ang direksyon ng baybayin. Maaari kayang nasa dagat ito. Kumunat ang noo ni Terence, iniisip kong ang mga misteryosong taong ito ay may kaugnayan sa Central. Kapatid na Fuller, naghanap ka sa lupa, di ba? Hinanap mo na ba ang dagat? Napakaraming maliliit na isla malapit at malayo sa dagat ng Golden Class. Walang nakatira sa mga ito, ngunit kung may maghuhukay sa gitna ng isla at babaguhin ito, hindi magiging mahirap itong gawing isang mahusay na base. May lugar din na tulad nito si Terence, at ang wormhole na kontrolado ni Han Jing ay nasa isang walang nakatirang isla malapit sa gitnang isla, kaya agad niya itong naisip. Posible yan, pero hindi talaga ako pwedeng pumunta sa dagat para sa malawakang paghahanap. Lalo na kung walang patutunguhan. Walang magawa si Yvonne. Kung kaya niya lang, gagawin niya. Tutal, ang pagkakataong maging kampi ni Terence ay hindi laging naroon, ngunit lampas ito sa kanyang kakayahan. Tumango si Terence bilang pag-unawa, ngunit lumitaw sa kanyang isipan ang mukha ni Hao. Marahil ay mas makabubuti kung hihingi ng tulong sa madaldal na matandang ito. Hindi niya alam kung walang kaugnayan si Yvonne sa Yellow Class Route Management Association, o kung hihingi siya ng tulong sa association. 6,859. Kapatid na Fuller, napakabihirang gawin mo ito. Hindi ko ito malilimutan. Dalian natin at hanapin ang masayang nakaligtas sa Bali. Marahil ay makakahanap tayo ng mga bagong palatandaan. Iniba ni Terence ang usapan, mapapahiya lang si Yvonne kung magpapatuloy siya. Mabilis na lumabas ng study room ang apat, sumakay sa espesyal na malaking lumilipad na spirit beast ni Yvonne, at lumipad sa kalangitan. Karaniwan, kapag lumalabas si Yvonne, maraming tao ang kasama niya, pero sa pagkakataong ito ay kasama niya si Terence, kaya wala man lang siyang isinama ng mga gwardya. Umalis siya sa Golden Class School Alliance kasama si Terence at ang dalawa pa. Pagkatapos lumipad ng halos 10 minuto, nagsimulang lumapag ang malaking aerial spirit beast. Ang destinasyon nito ay isang maliit at liblib na lambak.
Mayroong isang patagang pormasayon sa labas, na nagpapamukhang isang maliit na burol ang lambak. Kung hindi pagbubutihin ni Terence ang kanyang mga kasanayan sa pormasayon, hindi niya ito agad makikita. Nandito na ang susunod. Ang lugar na ito ay protektado ng isang pormasayon. Nagayos din ako ng 10 eksperto sa pagbubukas ng bundok para bantayan ito. Natatakot ako na ang tanging palatandaan na ito ay magkakaroon din ng ilang aberya. Nang lumapag sila, ngumiti si Yvonne kay Terence. Sa totoo lang, masyado akong nag-aalala. Hindi natuklasan ng taong iyon noong sinusubaybayan niya ang kalaban. Hindi alam ng kalaban ang tungkol sa kanya. Bakit may pupunta para harapin siya? Totoo yan, pero walang masama sa pagiging maingat. Kapatid na Fuller, napaka-maalalahanin mo. Hangang-hanga ako. Ikinuyom ni Terence ang kanyang kamao at ngumiti, ngunit nagbago ang kanyang mukha nang tumingin siya sa lambak. Hindi, ang pormasyong ito ay sinira ng isang tao. Tumalon pababa si Terence mula sa likuran ng Spirit Beast bago pa niya natapos ang kanyang sasabihin. Nagulat si Yvonne at sinundan siya. Nagkatinginan sina Junwo at Rosalind. Hindi sila tumalon mula sa lumilipad na Spirit Beast, sa halip ay pinakawalan nila ang kanilang mga banal na pandama upang galugarin ang paligid. Nakakalungkot na limitado ang lakas ng kanilang mga banal na pandama, at napakaliit ng saklaw ng kanilang pagtuklas kaya't hindi ito gaanong epektibo. Nang lumapag ang Spirit Beast, nakita nina Junwo at Terence at Yvonne na naglalakad palabas ng mga guho. Ang kanilang mga mukha ay kasing itim ng ilalim ng isang palayok. Halata na patay na ang masayang nakaligtas sa valley. Kapatid na Fuller, anong nangyayari? Nag-aalab sa galit ang puso ni Terence. Alam niyang wala itong kinalaman kay Yvonne, ngunit hindi pa rin niya maiwasang magtanong, maaari kayang isa sa mga tauhan mo ang naglabas ng balita. Gaya ng sinabi ni Yvonne dati, walang nakakaalam kung sino ang nakaligtas sa buhay na ito, at ang mga misteryosong taong iyon ay walang dahilan para pumunta sa pinto para patayin siya. Napakaingat ng pagsasaayos ni Yvonne. 10 eksperto sa pagbubukas ng bundok ang sapat na malakas sa gintong dagat. Dahil sa kanilang proteksyon at sa hanay ng mga sundalo, kahit na hindi matitinag ang lugar na ito, tiyak na hindi ito makakapagpadala ng signal kung sakaling atakihin ito. Lil Bro Linford, ito ang pagkakamali ko. Namutla ang mukha ni Yvonne, ngunit hindi niya iniwasan ang kanyang responsibilidad. Masyado akong pabaya. Huwag na nating pag-usapan kung may nunal o wala. Natatakot ako na ang aking nakaraang malawakang paghahanap ay nakapagpa-alerto sa kalaban at napansin ng kabilang panig ang pagkakaroon ng mga nakaligtas. Tumaas ang kilay ni Terence, hindi lubos na natanggap ang sinabi. Siyempre, kahit na alertuhan pa natin ang kabilang panig, maaaring hindi matuklasan ang lugar na ito, kaya pinaghihinalaan ko na ang kabilang panig ay may mga especially iya sa Alliance of Academies. Seryoso ang ekspresyon ni Yvonne. Walang sino man ang matutuwa kung malaman niyang may mga especially iya ng kalaban sa paligid. Susuriin ko yan mamaya at bibigyan ko ng paliwanag si Lil Bro Linford. Kaya ano na ang gagawin natin ngayon? Lumingon si Terence para tingnan ang mga guho at kinurot ang kanyang mga noo nang walang magawa. Patay na siya, ano pa nga ba ang magagawa nila? Bukod sa masayang nakaligtas sa lambak, 2 sa 10 eksperto sa pagbubukas ng bundok na inayos ni Yvonne ang namatay, at ang natitirang 8 ay nawawala. Karamihan sa kanila ay malamang napatay na. Kung ang traidor ay hindi kabilang sa 8, dapat sana ay nahuli na sila. Kapatid na Fuller, natatandaan mo ba ang sinabi ko kay Zane na sabihin sa iyo noong pumunta siya sa iyo? Iniba ni Terence ang usapan at nagpas siyang huwag munang banggitin ang tungkol sa lambak. Palihim mo bang iniimbestigahan ang bagay na iyan? Nang ipadala ni Terence si Zane upang hanapin si Yvonne, bukod sa pagbibigay sa kanya ng mga tableta, hiniling din niya kay Yvonne na tulungan siyang imbestigahan kung mayroong anumang mga palatandaan ng mga sentral na aktibidad sa dagat ng Golden Class, lalo na ang impormasyon tungkol sa mga biochemical warrior. Oo, pero wala akong nakita. Siguro sa dagat lang ng mga mahiwagang uri ito umiiral. Tumanggaw si Yvonne. Siyempre, gagawin niya ang lahat para tulungan si Terence. Hinihinala mo ba na may kaugnayan dito ang pagkawasak ng masayang lambak? Kakaiba at hindi mahuhulaan ang mga kilos ng Central, at sa pagkakataong ito, gustong-gusto ng kalaban na makahuli ng mga eksperto.
Kaya, iniisip ko, maaari kayang sinasamantala ng Central ang pagkakataong ito para maghayganti at mangolekta ng mga eksperimental na kalahok. Kinamot ni Terence ang kanyang baba, malalim ang iniisip. Sinusubukan ba nilang sirain ang balanse? Narinig na ni Ifan ang tungkol sa Central dati, pero walang ideya sina Junwoo at Rosalind kung ano ang Central. Tungkol naman sa ibig niyang sabihin sa pagsira sa balanse, silang tatlo ay lubos na nalito. Hindi nila maintindihan ang ibig sabihin ni Terence. Umiling si Terence, wala nang saysay pang sabihin ito sa kanila. Kailangan niya itong alamin mismo. Kapatid na Fowler, kailangan kong pumunta sa Yellow Classy Route Management Association para humingi ng tulong. Ibalik niyo muna sina Junwoo at Rosalind, babalikan ko kayo mamaya. Malamang hinanap ni Zane si Hersen pagbalik niya mula sa mistiko na dagat ng dibisyon. Maaaring may mga palatandaan siya. Isa pa, kailangan ni Terence ang mga puwersa ng Sea Route Management Association para hanapin ang isla sa dagat ng Yellow Division. Kailangang pumunta roon ng personal. Lil Bro Linford, bakit hindi tayo sabay? Gusto lang bumawi ni Ifan sa kanyang pagkakamali. Hindi niya ginawa ang anumang ipinagawa sa kanya ni Terence, at hindi mahalaga kung makakatulong siya o hindi, walang masama sa pagsunod sa kanya, kung hindi mareresolba ng maayos ang bagay na ito, hindi ako makakakain o makakatulog ng maayos, kaya... Kapatid na Fowler, hindi ka ba babalik at mag-iimbestiga kung paano natuklasan ang lugar na ito? Naisip ni Terence na mas makakabuti para sa kanya na kumilos ng mag-isa, kaya humanap siya ng dahilan para tumanggi. At itong dalawa kong kaibigan, tulungan mo akong aliwin sila ng mabuti at huwag mo silang pabayaan. Terence, iiwan mo na ba kami? O sa tingin mo ba ay hindi ka namin matutulungan? Inilagay ni Roseanne ang mga kamay niya sa balakang at itinaas ang baba, at tinitigan si Terence. Napagkasunduan naming umalis ng magkasama. Anong ibig mong sabihin dyan? Rosalind, huwag kang magkamali ng intindi. Dito ka lang at tulungan mo akong malaman ang higit pa tungkol sa napakagandang lambak. Babalik din ako agad, kaya wala nang saysay na sumama ka sa akin. Mas mabuti pang dito ka na lang at tulungan ako. Ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay ng nakangiti, mabilis na ipinaliwanag ang kanyang mga intensyon para hindi siya magalit kay Roseanne. Tama si Terence. Rosalind, hindi ba sa tingin mo ay mas interesante ang pagtulong kay Pangulong Fuller na mahanap ang nunal kaysa sa pagsunod kay Terence? Tumawa si Junwoo at siniko si Rosalind gamit ang kanyang balikat, sabi ni Terence, naghahanap siya ng tulong, baka hinahanap niya ang kanyang dating kasintahan. Sa tingin mo ba ay makakasagabal tayo kung susunod tayo? Nagpakita si Rosalind ng ekspresyon ng pagkaunawa at same time na tumango, tama ka, masyado lang akong nag-iisip Terence, bilasan mo at umalis ka, hihintayin ka namin sa Alliance. 6,806. Hindi alam ni Terence ang sasabihin. Matandang kasintahan. Matanda na siya. Hindi siya nang ahas na pakialaman si Hersen, kahit na isa itong magandang babae, dahil sa takot na makukulit hanggang mamatay. Lil Bro Linford, dahil nakapagdesisyon ka na, babalik na si Kuya sa trabaho at aaliwin ang dalawa mong kaibigan habang ako. Maaari mong gamitin ang lumilipad na spirit beast na ito. Hindi ito malapit sa Yellow Classy Route Management Association, at mabis lang ito kung maglalakad tayo pabalik. Naglakad si Ifan papunta sa gilid ng lumilipad na spirit beast at tinapik ito. Ito ang kanyang espesyal na lumilipad na spirit beast, at ito ang unang pagkakataon na ipinahiram niya ito sa iba. Hindi tumanggi si Terence at sumakay na lang sa kanyang lumilipad na spirit beast. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao at sinabing, salamat, kapatid na Fuller. Iiwan ko na sina Junwoo at Rosalind sa pangangalaga mo. Magkikita tayo mamaya. Bumalik ka ng maaga. Huwag kang magpakababa at kalimutan ang bahay. Sumigaw si Rosalind at kumaway kay Terence, kapag nakita mo na ang dati mong kasintahan, ipaabot mo ang aming pagbati. Sa susunod, tara na at magkakilala tayo. Kumunat ang noo ni Terence. Patunay ba ito na makikipagkita siya sa kanyang dating kasintahan? May loob siyang magpaliwanag. Kalimutan mo na yan, ano pa ang saysay ng pagpapaliwanag niya sa kanila? Baka isipin pa nilang tinatakpan niya ang sarili niya. Hayaan mo silang mag-isip ng kahit ano. Dinala ng aerial spirit beast si Terence at pumailang lang sa kalangitan, tumatago sa mga ulap at sa malayo. Nilinis lang ni Ifan at ng dalawa pa ang mga bangkay sa mga guho at nilisan ang lambak.
Pagkalipas ng kalahating araw, lumapag si Terence sa Yellow Class Route Management Association. Sinabi niyang gusto niyang makita si Hersen at agad siyang pinadaan. Pero ano ang ibig sabihin ng gwardya sa kakaibang tingin na iyon? May naghahanap talaga kay Vice Presidente Hersen. Ang tapang talaga niyan. Sa tingin mo, gaano katagal siya mawawala sa pagkakataong ito? Pagpasok ni Terence, bumulong ang isa sa mga gwardya sa isa pa. Sa tingin ko aabutin ito ng kahit kalahating araw. Baka abutin pa nga bukas. Parehong mga lumang patakaran. Postahan tayo. Postahan ko na lalabas lang siya bukas ng umaga. 10 piraso ng espiritual na jade. Puposta ako. Sabi ko lalabas lang siya bukas ng hapon. Nanginig ang mga tainga ni Terence, at hindi niya maiwasang umiling habang nakangiti ng mapait. Tahimik ang dalawang gwardya, ngunit wala silang paraan para makapagtago mula sa kanya. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na tataya ang dalawang ito sa pangungulit ni Hao. Inisip niya kung ano ang magiging reaksyon ni Hao kung malaman niya ito. Malamang mahuhuli niya sila at aasa rin ng 2 araw. Mahigpit na binabantayan ang loob ng Yellow Class Route Management Association, at may mga taong nakatayo sa magkabilang gilid ng bawat kalsada. Gusto ni Terence na hanapin si Hersen, kaya natural lang na may gagabay sa kanya. Nakarating siya sa patio ni Hersen nang walang anumang problema. Hinahanap mo ba ang presidente? Sa kasamaang palad, may trabaho siya, at hindi ko alam kung kailan siya babalik. Humihingi ng paumanhin ang isa sa mga gwardya kay Terence, presidente, matagal na siyang mailap kaya hindi alam ng mga kapatid sa labas, kaya naman naparito ka ng walang kabuluhan. Medyo nagulat si Terence, hindi maganda ang swerte niya nitong mga nakaraang araw, at may ilang lugar siyang hindi napuntahan. Saan siya nagpunta, presidente? Kung maaari, gusto ko sana siyang hanapin dahil may ilang mahahalagang bagay na hindi ko maaaring ipagpaliban. Ikinuyom ni Terence ang kanyang mga kamay at magalang na nagtanong, matagal na kaming magkarelasyon ni Pangulong He. Maaari mo bang ipaalam sa Pangulo He? Pasensya na, hindi ko talaga alam kung saan siya nagpunta, presidente. Hindi pa kasama rito ang matagal mo ng relasyon kay presidente, kahit tawagin mo pa siyang tiyuhin, hindi ko pa rin masasabi sa iyo kung nasaan siya. Walang magawang ekspresyon sa mukha ng gwardya, ngunit may oras pa rin siyang asarin ito. Kung gayon, makakabalik ba si presidente sa susunod na 2 araw? Hinimas ni Terence ang kanyang noo, walang magawa. Hihintayin ko si presidente, nandito siya, ayos lang ba? Ayos lang kung handa kang maghintay, pero mahirap talagang sabihin kung kailan siya babalik bilang Pangulo. Maaaring babalik siya ngayon, pero maaaring hindi na siya bumalik pagkalipas ng ilang buwan. Nagkibit-balikat ang gwardya, mukhang walang pakialam. Alam mo, maliit na tao lang ako. Presidente, tiyak na hindi ko malalaman ang schedule niya, kaya gawin mo kung ano ang gusto mong gawin. Ano na naman kaya ang magagawa niya? Maghihintay ka ba rito na parang tanga? Nakakalungkot na walang kilalang mas mataas na opisyal sa asosasyon si Terence maliban kay Hao. Hindi niya alam kung saan makakahanap ng tulong. Dahil sa depresyon, lumabas si Terence ng asosasyon, iniisip na baka pwede niyang kontaken si Roseanne at tingnan kung pwede niyang hiramin ang kapangyarihan ng halimaw sa dagat na nasa Golden Class. Kung pag-uusapan ang kapangyarihan sa dagat, kahit na 100 beses na mas malakas ang Yellow Sea Route Management Association, hindi pa rin ito maihahambing sa Sea Beast Clan. Nang paalis na sana siya sakay ng kanyang lumilipad na Spirit Beast, biglang nagkagulo ang asosasyon. Huminto si Terence at ginamit ang kanyang spirit sense para suriin ang sitwasyon. Bilasan ninyo. Ito ay isang senyales ng emerhensya mula kay Vice Presidente Hersen. Tipunin ninyo agad ang lahat ng tauhan ng labanan. Nagtipon na ang unang pangkat. Terra na. Pangkat 2. Umalis na kayo. Medyo nagulat si Terence nang marinig ang magulong ngunit maayos na ingay sa loob. Paano nangyari ito? Bago pa makapag-isip si Terence, 12-dosenang lumilipad na Spirit Beast mula sa Yellow Class Route Management Association ang lumipad sa himpapawid, kasama ang mga masters na nagbabantay sa lugar upang suportahan si Hersen. Hindi nagatubili si Terence at sumakay sa kanyang lumilipad na Spirit Beast, sinundan ito.
Si Hersen ay isang chatterbox, ngunit isa siyang mabuting tao. Walang dahilan si Terence para hindi siya tulungan dahil alam niyang nasa panganib siya. Maraming mga master sa asosasyon, ngunit si Hersen ay nasa tuktok na. Kahit gaano karaming tao ang ipadala nila, hindi sila makakatulong ng malaki. Si Terence lamang ang maaaring makatulong. Isang aerial spirit beast ang mabilis na lumipad sa kalangitan, pinagalaw ang makakapal na ulap na nagbibigay ng pakiramdam ng pagbabago ng panahon. Matapos lumipad ng halos 10 minuto, naunawaan ng espiritu ni Terence ang mga pagbabago-bago ng chi. Mayroong ang matinding labanan sa di kalayuan, at tila walang labis na kalamangan ang kalaban ni Hao laban sa kanya, kahit na pinilit niya itong magpadala ng distress signal. Ang lumilipad na spirit beast ni Terence ay ang personal na lumilipad na spirit beast ni Yvonne, at mas mabilis ito kaysa sa lumilipad na spirit beast ng Yellow Classy Route Management Association. Dahil nahanap na nila ang kanilang destinasyon, hindi na nila kailangang sundan pa sila ni Terence. Buong bilis mag-charge. Tinapik ni Terence ang likod ng halimaw, hinihimok itong sumugod ng todo. Agad na dumobble ang bilis nito. Nang malapit na siya sa larangan ng digmaan, si Terence ay naging parang arko ng kidlat at bumagsak sa lupa. Presidente siya. Sandali lang. Sigaw ni Terence. Hindi kasing ganda ng inaakala niya ang sitwasyon sa lugar. Naghihirap si Hersen at maaaring mapatay anumang oras, kaya kinailangan niyang ipaalam dito na may mga karagdagang sundalo. Napapaligiran si Hersen ng 3 matipunong lalaking nakaitim na baluti na may mahahabang sable. Nakasuot sila ng helmet na may panangga sa mukha sa kanilang mga ulo, at dahil sa kanilang magkakatulad na figure, halos magkamukha sila. Bukod sa 3 taong sumalakay, mayroong 12 men in black armor na nakakalat sa paligid. Sa lupa, mayroong mahigit 10 gwardya ng Yellow Classy Route Management Association. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.